po, meron lang po tayong pag-uusapan at ito po ay tungkol dun sa rabies. Alam niyo po kasi kapag ka ikaw ay na-scratch ng pusa o nakagat ng asong may rabies, at kapag ka ikaw ay may simptomas na, ay actually may taning na yung buhay mo po. Halimbawa, nagpakita ka na ng simptomas na nahihirapan ka ng huminga, takot ka sa hangin, o kaya hindi ka na makainom ng tubig, may simptomas ka na ng rabies. Sa totoo lang po, may taning na po yung buhay mo. Wala ka ng pag-asa, mag-aantay ka na lang. Halos 1 linggo na lang yung taong o bata na nakagat ng aso na may rabies. At kapag ka may simptomas na siya, magbibilang na lang po yun ng araw at mamamatay na po siya. Ganun po yung difficult part ng rabies, Ang tanong po kasi ay, Doc, meron akong nabasa about dun sa Milwaukee Protocol. Ano ba yun? Sa history kasi ng rabies po, meron isang tao na nakasurvive sa rabies. Si Gina G.C. sa Wisconsin sa United States. Yung si Gina G.C., nakagat pa kasi yan ng paniki. Tapos, nung year 2004, nagpakita siya ng simptomas ng rabies. At yun nga, nung may mga simptomas na siya, yung takot na siya sa tubig, meron na siyang encephalitis, yung may mga simptomas na siya, syempre sasabihin ng mga doktor doon, wala ka ng pag-asa, iuwi na lang, kumbaga may taning na po yung buhay niya. 1 linggo na lang siyang mabubuhay. Yun nga yung batang yun, si Gina, iuwi na dapat or doon na lang sa hospital mamamatay. Kaya lang, nung nilipat siya sa Milwaukee Hospital, yun nga po. Kaya nga tinawag yun na Milwaukee Protocol. Yun nga, dinala siya. May ginawa yung mga doktor dun sa Milwaukee. Experimental kung paano gagamutin kapag ka nagka-simptomas na, diba? Kasi mamamatay na talaga yun. So magta-try po sila na gamutin yung bata na yun experimentally. So nag-experiment sila ng yung tinatawag nga nilang Milwaukee Protocol. So paano nga ba yun? Dun sa book namin nakalagay dun, yung Milwaukee Protocol, 17 ang gumaling sa rabies out of 103 na ginawa yung Milwaukee Protocol na yun. So kahit paano may pag-asa pala, no? So paano ba yung Milwaukee Protocol na yun? Excuse me po. Ang ginagawa po kasi dun sa Milwaukee Protocol, yung pasyente, gagawan siya ng parang medically induced coma. Iko-comatose po siya. May mga gagamitin pong mga gamot, kagaya ng ketamine, barbiturates, midazolam, ribavirin na antivirus, amantadine, gano'n. Parang ang gagawin po dun kasi parang iko-comatose muna yung pasyente para bumagal yung kanyang central nervous system activity. Kasi po yung rabies aakyat papunta sa spinal cord hanggang sa brain, dahan-dahan, di ba? Tapos ang gagawin po doon, parang pababagalin muna yung mga excitatory neurons niya para hindi na kumalat pa dun sa brain and spinal cord niya yung virus. Tapos parang i-delay po yung time. So i-comatose siya, i-delay yung time para kumalat yung virus. Tapos magbibigay sila ng mga gamot. Yun nga yung ketamine, midazolam, ganyan. Diazepam, barbiturates. Tapos magbibigay ng mga antivirus para dun sa rabies. Ribavirin, amantadine at yung iba pa. So yun po si Gina G.C., yung kauna-unahang tao na nakasurvive. Tapos, nagkaroon pa nga po ng survivor noon. Yun mga 17 out of 103. Sa ngayon po,
hindi yan ginagawa na dito. Kung paano dito sa Philippines gawin yun. Doon 2004 ang nagastos ni Gina GC daw nasa $800,000. Kung i-convert mo dito sa Pilipinas, parang nasa 44 million pesos nung 2004 yun. So, paano kung magka-rabies ka na dito at gagawin yung Milwaukee Protocol? Saan tayo kukuha ng 50 million pesos, di ba? Para magawa lang yun. So, tsaka debatable yung pinagdedebatihan pa yung protocol na yun. Kasi, hindi naman 100%. So, yan, yung Milwaukee Protocol, nasagot ko na po yung tanong, ha? Assignment. Ayan po yung Milwaukee Protocol, hindi masyadong ginagawa, magastos yun. Kasi sa ICU ka ng ilang araw, tapos i-rehab ka pa. So, ang pinaka-the best po kapag ka nakagat ng aso, mag-post-exposure prophylaxis, yung bakuna. Pag prevention naman, kailangan lahat ng pusa at aso dito sa Pilipinas sana mabakunahan ng anti-rabies taon-taon para kapag ka makakagat man, mas lesser yung chance. Kaya lang, di ba? Minsan hindi naman natin pinababukanahan lahat ng aso at pusa dito sa Pilipinas taon-taon. So, good luck sa atin. Ngayon po yung aking assignment, yung rabies na may taning na yung buhay mo kapag may simptomas ka na. At saka yung Milwaukee Protocol, at least may idea po kayo. Ano ba yung Milwaukee Protocol na yan? Sige po, good night po.